Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ng ating pong pagbasa para naman sa araw ng Huwebes, Enero, 16 taong 2025. Pagbasa ngayon pong araw ng Huwebes. Hahawin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanata ay 1, mga talatang 40 hanggang 45. Nung panahong iyon, may isang kitonging lumapit kay Jesus, naninikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos, ipinamalita ang nangyari, ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2025. Mapapansin po natin na sa atin pong pagbasa ay mayroong isang taong may ketong ang nakahingi ng tulong sa ating Panginoon. Na ang kanyang pagsusumamo pa nga ay hindi kanyang sariling gusto, ang kanyang hinangad at inilapit at ang paglapit niya sa ating Panginoon. Kundi ang hinangad niya ay kung ibig ba ng Panginoon na siya ay pagalingin. Kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. So, ganun din siguro ang dapat na ating pagsusumamo at paglapit sa ating Panginoon, hindi yung ating sariling gusto, hindi ang ating sariling ibig, kundi ang kagustuhan at ibig ng Diyos ang maganap at masunod sa bawat paglapit, sa bawat paghingi, sa bawat pananalangin natin. At mapapansin natin sa ating pagbasa sa kanyang pagmamakaawa, ang Panginoon naman ay Diyos na mahabagin. Si Jesus ay punong-puno ng kahabagan sapagkat palagi siyang nahahabag sa mga taong aba ang kalagayan, sa mga taong naaapi, sa mga taong may sakit at karamdaman, sa mga taong lupaypay, sa mga taong nagugutom. Siya'y napakamahabagin. Ang kanyang kahabagan noon ay patuloy na nararanasan natin sa ating kapanahunan kapag tayo lumalapit at ilalapit sa kanya mga bagay na atin pong mga mithiin. At ang sabi dito, ibig ko'y gumaling ka. Yun naman ang sabi ng Panginoon. Kaya't gumaling yung taong may ketong. Kaya lang sa pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus ay meron siyang bilin. Pumunta sa saserdote at magpasuri. Sapagkat ang magdideklara na talagang siya'y malinis na ay walang iba kundi ang mga saserdote. Sila yung magsasabing pwede ka nang bumalik sa iyong pamilya, sa iyong lipunan, sa iyong lugar. So, yung kanyang dating buhay, nung siya'y magkaroon ng ketong, siya'y napawalay, ngayon siya'y muling makababalik sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng mga saserdote. Hindi lang doon natapos ang sabi pa ay maghandog, sapagkat yung kanyang paghahandog ay magpapakita bilang pasasalamat niya sa ating Panginoon na siya'y gumaling. Kaya lang sa atin pong pagbasa, hindi po ganoon ang nangyari. Sabi sa ating binasa, at umalis yung lalaki o yung taong may ketong at ipinamalita yung pangyayari. Hindi na po dinitalye sa ating pagbasa kung nakarating pa ba siya sa saserdote. Hindi na rin dinitalye sa ating pagbasa kung nakapaghandog pa ba siya pagkatapos na niyang ipamalita. Siguro sa sobrang excitement niya, sa sobrang kagalakan, maaring nakalimutan na yun. Pero sa magkabilang punto, hindi natin masabi sapagkat sabi sa ating pagbasa, ipinamalita agad yung pangyayari. Kaya ang nangyari tuloy, ang Panginoong Yesus ay hindi nahayagang makapasok sa mga bayan o sa bayan. Saan na lang siya nagpupunta?
di sa mga ilang na lugar, sa labas ng bayan, sa mga tagong lugar, at ang mga tao na ang dumarating at pinagsasadya siya para mailapit naman yung kanilang mga pangailangan. So, hindi na po makapasok ng lantaran ang ating Panginoon. Kaya kung mapapansin po ninyo dito, yung taong pinagaling at pinagmalaan sa ketong, hindi sumunod sa pagbibili na ilihim muna, isikreto muna yung kanyang pagpapagaling. Hindi naman siya pinagbabawalan doon. Ang mahalaga, mapuntahan niya muna yung saserdote at yung paghahandog sa templo. So, dapat lihim muna yung pagpapagaling sa kanya. Ang nangyari, hindi na isikreto. At pagkatapos ng nangyaring yon, ang Panginoon naman, palihim na rin lang siya, pumupunta sa mga ilang nadako, kaya dalawa yung lihim dito eh. Dalawa yung sekreto. Ang pinakasusing salita sa atin pong pagninilay, ayon dito sa Simbahay 2025, kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Yan po yung salita. Kanyang ipinamalita ang nangyari sa kanya. Marunong ka bang magtago ng sekreto? Ito yung tanong sa ating libro. Ikaw, marunong ka ba magtago ng sekreto? Marami daw mga taong marunong magtago ng sekreto. Kaya lang, minsan, yung mga sekreto na atin pong tinatago, once yan ay naikwento mo, maglilik yan. At kapag yan ay naglik, buong bayan, buong barangay. Lalo na ngayon na meron social media, buong mundo na pag naglik yung sekreto mo, di ba? So, marunong ka bang magtago ng sekreto? Sinabihan ka na ba ng sekreto pero ipinagkalat mo ito? Guilty ba tayo lahat dyan? Ikaw na nakikinig, hindi ka ba guilty? Mag-comment ka nga kung hindi ka nagkakalat ng sekreto na ikinuwento sa'yo. Hindi man sa ipinagkalat pero ipinangwento din sa iba. Hindi ka ba guilty na ikaw ay kwentuhan ng isang sekreto pero pasekreto mo ding ikinuwento at ang sabi mo pa ay atin-atin lang to mga marites yan eh. May pinagsabihan ka na ba ng sekreto pero ipinagkalat mo rin ito? Mababasa sa ating ebanghelyo na mahigpit na ipinagbilin o mahigpit na pinagbilinan ng Panginoon ang pinagaling niyang ketongin na huwag ipagsasabi sa iba ang himalang natanggap niya mula sa ating Panginoon, yung pagpapagaling sa Kanya. Ang bilin ay huwag munang sasabihin sa iba. Pwede naman ipagsabii, kailangan muna sundin yung unang instruction. Pero kitang-kita sa pagbasa na hindi nga ito nangyari. So hindi nasunod yung protocol, yung instruction na pagagalingin siya, ang kasunod nun pupunta sa saserdote, para sila ang magdi-declare na siya'y malinis na at pagkatapos niyang magpasuri, tinanggap niya na yung clearance, yung certification, certified na siya'y malinis na, maghahandog naman siya. Saka siya uuwi, di pwede niya na ipagkalat, pwede niya na ipamalita yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ang nangyari, sumyorkat, di pinamalita agad. Matatagpuan sa aklat ng Levitiko, Kabanata 14, ang kautusan ng Diyos na tinutukoy ni Jesus na kapag gumaling ang isang tao mula sa ketong, marahil alam ito ng ketongin sa ating ebanghelyo, pero bakit di kaya niya ginawa? Alam naman nila yun protocol talaga yun. Kahit si Jesus alam yun yun ang protocol na dapat sundin. Kapag ang isang tao ay pinagaling sa ketong, dapat pupunta talaga sa saserdote. Pero sa ating nga pagbasa, hindi nga ito nangyari. Pero bakit hindi niya ginawa? Marahil, sa labis na kagalakan, likas na magpasalamat, at ipalaganap ang kabutihan ng Diyos kaysa sa gawin ang ritual na paglilinis. Totoo yun, ritual naman talaga yun. Dadaan sa seremonya para siya ay ganap na ideklarang malinis. Kasi yun yung kanyang panghahawakan para siya ay makihalubilo sa tao, sa sosyedad, kumbaga ay makakabalik siya sa kanyang pamilya. Likas na magpasalamat at ipalaganap ang kabutihan ng Diyos kaysa gawin ang ritual na paglilinis. Ito yung ginawa ng tao eh. Mas madali nga naman magbalita kaysa magsagawa ng ritual. Oo nga naman. Aksaya ba ng oras yun? Siguro sinasabi niya, aksaya lang ng oras yun eh. Pamalita ko na lang kaagad. Maraming pagkakataon na naging mabuti ang Diyos sa ating buhay, pero kadalasan, hindi natin ito binabahagi sa iba. O, tinan nyo, kakaiba. Sa ating buhay, alam nyo, marami ng mga taong pinagpala ng Diyos. Kaya nga sa mga gawain, sa mga pagtitipon, sa mga fellowship,
Kapag mayroong tinatawag na magpatotoo, ayaw pagpatotoo eh, nahihiya eh. Pero dito sa ating pagbasa, hindi nahiya yung taong may ketong na pinagaling ng ating Panginoon para ipagsigawan yung magandang bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Ikaw at ako tayo. Maraming magagandang ginawang bagay, magagandang bagay na ginawa ang Diyos. Nagkakabalik na doon yung salita. Maraming magagandang bagay na ginawa ang Diyos sa atin na dapat nating ipagsigawan, ipamalita. Diba? Para mapapurihan, mapasalamatan natin ang Diyos, para ma-declared ang kagandahang loob ng ating Panginoon. Pero ano ang nangyayari? Tayo rin na nagtatago, sinisekreto at nililihim natin yung mga pagpapalang ibinigay ng Diyos sa atin na dapat yun ay malantad. Pero kadalasan, hindi natin ito ibinabahagi sa iba. O, di ba? Oo, hindi naman dapat ipangalandakan ang mga biyayang natanggap. Totoo naman yun, hindi dapat ipangalandakan. Pero sa panahon ng pagtitipon, sa panahon ng fellowship, pangangailangan ng mga taong nag-attend para sila'y lumakas ang kalooban kung sila man ay dumadaan din sa sitwasyon na pinagdaanan mo pero pinagtagumpay ka, maaaring makakuha sila ng idea kung ano yung ginawa mo, yun din ang kanilang gawin para makatanggap sila ng biyaya sa ating Panginoon. Hindi naman pangangalandakan yun. Ang ipagsigawan mo sa gawain ng Panginoon, yung biyaya mo para mapapurihan ng Panginoon ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. Pero ang isang himala ay dapat na ipinamamalita sapagkat ito ay magiging inspirasyon sa buhay ng iba. So, tingnan nyo, nagiging inspirasyon ito sa buhay ng iba kapag ang iyong mga himalang natanggap mula sa Panginoon ay iyong ipinamalita, iyong ipinagsigawan, iyong ipinatotoo, iyong ibinahagi. Kaya hindi ito dapat isinisekreto, itinatago o inililihim. Dapat yan ay inilalantad, kagaya nung ating napanood. Diba? Yung sakuna, yung kalamidad, yung wildfire sa California. Nagpatotoo yung isang tao na yung kanyang bahay hindi nasunog, samantalang yung mga kapaligiran niya nang siya'y bumalik, mga nasunog, yung kanyang bahay ay hindi nasunog. Hindi ba't himalayo na dapat ipangalandakan, ipatotoo at ipagsigawan na ang Diyos ay nagliligtas sa mga taong tapat sa gitna ng mga sakuna, kalamidad, mga pagsubok, problema ng buhay. Yun ay dapat na ipangalandakan, hindi pinagmamalaki, kundi ang pagpupuri at pasasalamat ay sa Diyos sapagkat tayo naka-experience ng kanyang kapangyarihan. Huwag nating patigasin ang ating mga puso, lagi tayong tumawag. Ito yung sabi sa ating binasa eh. Lagi kang tinatawag ng Panginoon at tanggapin ang masayang pagpapala niya at gumawa ng mabuti sa kapwa. Paano ka ba tumutugon sa kagandahang loob ng Panginoon? O, di ba? Kaya nga ang tanong ay, napapapurihan ba ang ating Panginoon sa ating buhay? Matigas ba ang ating puso para ipagsigawan ang kabutihan ng ating Panginoon? Lagi tayong tinatawag ng Panginoon para masaya nating matanggap ang kanyang pagpapala at masaya din nating maibahagi sa ating kapwa at ma-share din yung mga pagpapalang tinanggap natin sa ating kapwa. At iyon ay pagtugon sa kagandahang loob na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Maraming salamat. Yan po ang pagbasa para sa araw ng Huwebes. Ngayong Huwebes, Enero 16, taong 2025. Hinango sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, mga talatang 4 hanggang 45. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you.